Binago ng CCTV ang pagdodokumento ng mga kaso ng nawawalang tao. Nagbibigay ito ng mga mahahalagang pahiwatig sa investigasyon. Gayunpaman, may mga mahalagang bahagi pa rin ng mas malaking larawan na kulang, kaya nagiging baluktot at hindi kumpleto. 10. Si Alex Weatherly, 35 taong gulang, ay taga Stockton-on-Tees sa Hilagang Silangan. Inilarawan siya bilang isang lalaking Caucasian, 6 na talampakan ang taas at may payat na pangangatawan. Meron siyang light brown na buhok, bigote at balbas. Kaunti lang ang alam tungkol sa kanyang personal na kasaysayan, buhay o mga relasyon. Ngunit lumabas ang pangalan niya sa mga poster na nawawala at social media alerts noong 2025 nang mawala siya sa bahay nila sa Norton. Nakita si Alex na umalis sa bahay noong Hulyo 20. Mahilig siya sa madalayong biyahe pero laging nakikipag-ugnayan sa pamilya habang nasa daan. Ilang araw na siyang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya, kaya napansin agad nilang may mali. Inimbestigahan ng North Yorkshire Police at ginamit ang security camera para subaybayan ang kanyang galaw. Tinulungan ng CCTV ang mga investigador na buuin ang talaan ng mga pangyayari mula Agosto 7, 2013 ng hapon. Sa kuha mula York Station, makikitang sumasakay si Alex sa tren ng Elner papuntang Inverness, Hilagang Scotland. Huminto ang tren sa ilang istasyon tulad ng Darlington at Newcastle, Edinburgh, Falkirk at Stirling. Nakita si Alex na bumaba sa Darlington. Sumakay siya ng isa pang tren papuntang London. Bumaba siya sa King's Cross Station papuntang Euston Road. Huling nakita siyang lumalayo sa King's Cross Station at simula noon, hindi na siya nakita sa CCTV. Ang kanyang pamilya ay nagbigay ng desperadong panawagan sa publiko para sa anumang impormasyon, ngunit wala pa ring lumilitaw na lead. Hindi pa tiyak kung may pamilya o kaibigan si Alex sa lugar, at ang mga kilala ng kanyang mga kamag-anak ay hindi nag-ulat ng anumang pakikipag-ugnayan sa kanya. Aktibo at tuloy pa rin ang investigasyon sa kanyang pagkawala. Makikita sa video footage si Alex Weatherly na nakasuot ng madilim na padded na jacket, itim na pang-itaas na may hood sa ilalim, at isang pares ng madidilim na pantalon. Ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkawala ay maaring iparating sa 100 at isa atang impormasyon ay ipapasa sa control room ng pulisya. Ang agarang pag-uulat ng pagkakakita sa kanya ay dapat iparating sa siyam, naraan siyam napot siyam, gamit ang reference number na 1250, 1450, siyam na 0, 1250, 1450, siyam na 0. Siyam. Si Chris Palmer, 30 na taong gulang mula Arkansas, ay inilarawang masugid na mahilig sa labas at hiking kasama ang kanyang aso. Noong Enero 2026, nalaman na may malubhang sakit si Chris na di na magagamot at ang German Shepherd niyang si Zoe ay matanda at may sakit din. Ipinaliwanag ng kanyang pamilya na may mga gamutan na maaring gawin para sa kalagayan ni Chris, ngunit maaring pinili niyang wag na itong pagdaanan. Si Zoe, ayon sa kanila, ay nasa huling yugto na ng kanyang buhay. Bandang simula ng Enero, nakipag-ugnayan si Chris sa kanyang pamilya at ipinaliwanag na siya ay nagka-camping sa Smoky Mountains, ngunit masyadong mahina ang signal kaya hindi siya makapagbigay ng tuloy-tuloy na balita. Ito na ang huling pagkakataon na narinig nila siya. Nang hindi siya marinig ng ilang araw, nag-alala ang mga mahal sa buhay niya at tumawag agad sa awtoridad. Matapos ang 3 araw, 12 ng Enero, nakita ng mga park ranger ang kanyang track. Isang pulang 2017 Ford F2, 150 ang na-stuck sa tabing dagat ng Hatteras National Seashore. Wala sina Chris at Zoe, kaya inakala ng lahat na magkasama silang nawala sa Outer Banks ng North Carolina. Ilang araw naghintay ang mga ranger na may bumalik sa sasakyan, pero wala ni isa ang bumalik. Noong Enero, 16 opisyal lang idineklarang nawawala si Chris. Agad nagsagawa ng search operation at naghanap ng lead ang mga investigador. Sa pagsusuri ng ilang oras na CCTV footage, natuklasan nilang nagmaneho si Chris sa Dare County, North Carolina at may asul at puting kayak sa likod ng track. Sinuri ng awtoridad ang talaan ng telepono niya at nadiskubring may signal ito sa Avon noong gabi ng Enero 10 at malapit sa Cape Point, Buxton noong Enero 11. Napansin ng mga bumisita sa Cape Hatteras National Seashore na naroon na ang Ford mula ika-11 isang araw bago ito nakita ng mga ranger. Hindi pa rin natatagpuan ang kayak na nakita sa CCTV footage.
Pagkatapos ng ilang araw ng paghahanap, itinigil na ng pamilya ni Chris ang paghahanap, isang mahirap na desisyon na kinailangan nilang tanggapin matapos nilang malaman na siya ay may taning nakaramdaman. Sinabi nila mahalaga kay Chris ang kalayaan niya. Ang mga gamutan na dapat sana niyang pagdaanan ay maaring kumuha ng malaking bahagi ng kanyang kalayaan. Iminungkahi ng mga awtoridad na maaring nasa lugar pa rin si Chris habang si Zoe naman ayon sa kanila ay maaring pumanaw na. Si Zoe ay umaasa sa ilang mga gamot at may matinding hip dysplasia. Naniniwala ang pamilya na gusto ni Chris makasama ang aso niya sa mga huling araw nito sa kagubatan. Sabi ng mga park ranger, may natagpuang pala sa likod ng track, kaya naniwala silang inilibing si Zoe at nagpatuloy si Chris sa baybayin. Si Chris Palmer ay may strawberry blonde na buhok at asul na mata. Siya ay feet inang taas. Sila ni Zoe ay kilalang bumibisita sa ilang pambansang parke sa lugar. Maaring ipagbigay alam ang impormasyon tungkol sa nawawalang tao sa 888-633-0000. Bilang alternatibo, maaring magsumite ng anonymous na tip online sa NPS_ISB sa nps.isb@nps.gov. 8. Si Maya Millett, kilala bilang May, ay ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa Honolulu. Ginugol niya ang malaking bahagi ng buhay sa Hawaii. Nag-aral sa Admiral Arthur W. Radford High School. Sa high school, nakilala niya si Larry Millett na lumipat mula San Diego matapos maaresto noong menor de edad pa siya dahil sa insidenteng may kinalaman sa gay. Nagpakasal sila at nagsinbi si Larry sa Navy. Si May ay sibilyang empleyado ng Navy at naging contract specialist sa Naval Information Warfare Center. Nang maglaon, lumipat ang mag-asawa sa San Diego at nagkaroon ng 3 anak. Maayos ang kanilang pagsasama pero noong 2020 nagsimulang masira ito. Ayon sa ulat, naging paranoid si Larry at inakusahan si May ng pagtataksil, kaya nagpasya si May na magpa-divorce sa katapusan ng taon. Noong Disyembre, sinimulan ni May ang paghihiwalay at pinilit ng pamilya niyang tumira muna siya sa condo safe house. Hindi natuloy ang diborsyo ni Larry at May dahil sa sumunod na taon nawala si May, 39 na taong gulang at hindi na muling nakita o nabalitaan. Noong Enero 7, 2020, kinausap ni May ang abogado niya sa diborsyo at huling nakita bandang 5 p.m. na umaalis sa bahay ng pamilya. Kinabukasan, dumating ang mga kamag-anak dahil walang balita mula sa kanya. Ipinaliwanag ni Larry na nagkulong daw ito sa isang kwarto at hindi na lumabas mula pa nung nakaraang araw. At kinaumagahan, bumalik ang mga kamag-anak at iginiit na papasukin sila sa kwarto. Ngunit nang gawin nila ito, natuklasan ng pamilya na wala si May sa loob, walang laman ang kwarto at wala ring bakas niya kahit saan sa bahay. Ini-report ang kapatid ni May ang pagkawala niya sa Chula Vista Police Department. Sa sumunod na investigasyon, si Larry ang naging sentro ng kaso. Ipinakita sa CCTV footage na ipinarada niya ang kanyang 460 sa posisyon kung saan ang ikura nito ay hindi kita sa kamera. Sinabi niya, tinala niya ang sasakyan sa Solana Beach kasama ang isang bata noon. Noong Enero siyam, iniula na hiniling ni Larry sa kapitbahay niyang mag-car detailing sa Lexus at sinabi niya ang nagpunta siya sa Anza Borrego Desert State Park. Ang sasakyan ay na-impound na at isa sa ilalim pa sa karagdagan pagsusuri. Naghanap ang mga volunteer sa Mount San Miguel Park habang nagsagawa ng search ang mga investigador sa bahay ni Millett. Gayunpaman, mulang nahanap na anumang palatandaan sa search na maaring magturo sa kinaroroonan ng nawawalang babae. Inilipat ang paghahanap sa kalapit na lugar at natuklasan ang mga labi. Inakala nilang kay May ang mga ito, ngunit kalaunan ay nakumpirmang mga hayop pala ang mga iyon. Hinagilap din ang Glemes Sand Dune at Lower, pati na ang isang abandonadong golf course sa Chula Vista, gayon din ang Fish Creek. Nagpatuloy ang mga pagsisikap mula Enero hanggang Desyembre, ngunit walang natagpuang anumang palatandaan ang mga voluntaryo at mga tauhan ng rescue tungkol sa kinaroroonan ni May. Si May o Maya ay isang Pilipinang babae na may taas na 5 talampakan at timbang na 110 pounds. Meron siyang tuwid na kayumanging buhok at kayumanging mga mata. Hindi tiyak ang suot niya noong mawala siya, pero may tattoo siya ng mga notang pangmusika sa balikat at hummingbird sa pulsuhan.
Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan niya ay maaring ipagbigay alam sa Chula Vista Police Department sa 619-691-5151. Inilarawan ni Julie Ryan ang kanyang asawang kapiling niya sa loob ng 51 taon bilang mabait, maalalahanin at minsan ay masungit. Si John Ryan na 75 taong gulang ayon sa kanya ay may masayahing personalidad at masarap kasama. Nagkakilala ang mag-asawa sa Salt Lake City, Utah, ibang dekada na ang nakalipas at sabay nilang pinalaki ang 4 nilang anak. Inilarawan ng kanilang gitnang anak na si Gavin ang kanyang ama bilang isang masugid na tagahanga ng sports. Mahilig siyang mag-alaga at magmalasakit sa iba. Lagi raw siyang updated sa mga kasalukuyang kaganapan at napakabuti ng puso niya at isa siyang masaya at mabait na tao. Sabi ni Gavin, buong buhay tagapagtayo ang ama niya at kahit retirado, mahilig pa rin gumawa ng iba't ibang bagay. Nanirahan sina John at Julie sa Laguna Beach, 4.25 taon na at tinanggap ni Julie ang buhay sa California. Ngunit tila nahihirapan si John, lalo na sa pag-angkop niya sa pagre-retiro. Noong Setyembre 11, 2025, bumisita si Gavin sa Orange County sa kanyang mga magulang. Nakatira siya sa Salt Lake pero nasa lugar siya dahil sa trabaho at nagpa siyang dumalaw ng biglaan. Nag-almusal siya sa magulang niya at tumuloy sa LA kinabukasan. Sabi ni Julie, pagkatapos umalis ng anak niya, namili siya ng groceries sa mga tindahan. Tinulungan siya ni John magpasok ng grocery pagdating niya at maayos namang lahat. At kalaunan ng araw na iyon, umalis siya ng bahay upang bisitahin ang isang kaibigan. Noong hapon ng Setyembre 12, bumalik siya at nakita niyang wala na ang asawa niya. Sa simula, hindi siya nag-alala. Si John ay may kakayahan at kilalang naglalakad mag-isa paminsan-minsan. Ngunit hindi naglaon, dumilim na at wala pa ring bakas ng kanyang asawa. Nadiskubre ni Julie na halos lahat ng gamit ng kanyang asawa, pati telepono, pitaka at hindi inaalis na relo ay naiwan sa tabi ng kama. Nakita rin niya ang kanyang knee brace at mga sapatos na ginagamit sa paglalakad. Doon niya naisip na may mali. Tinawagan ni Julie ang isang kaibigan at naghanap silang dalawa kay John ng ilang sandali. Tapos tinawagan nila ang pulis at sinabihan si Gavin tungkol sa pagkawala. Sinuri ng otoridad ang mga kalapit na kamera. Nadiskubre na hapon ng pagkawala niya. Nakita si John na naglalakad palayo sa townhouse papuntang Nagal bandang alas. Sinundan ng tracking dogs ang kanyang amoy hanggang dulo ng kalsada bago ito biglang nawala. Hindi sigurado ang mga otoridad kung ano ang dapat isipin tungkol sa pangyayari. Hindi nila matukoy kung may naganap na foul play o kung naligaw lang si John. Hindi pa rin sumusuko ang pamilya at patuloy silang naghahanap ng sagot. Ang impormasyon tungkol sa pagkawala ni John Palmer ay maaring ipagbigay alam sa Orange County Sheriff's Department sa numerong 7-6-4-7-000. Numero 6. Ipinanganak si Brianna Jade Vibert noong 1972 at inampon siya ni Lisa Morley Halls nung siya ay 3 taong gulang. Ilang taon siyang tumira sa pamilya Halls sa Binghamton, New York. Pagka-16 niya, inampon siya ni Bobby Joe Stone at lumipit sa Birch Run, Michigan. Nung panahong iyon, diborsyada na siya at may 4 na anak, 3 lalaki at 1 babae. Muling nagde-date si Brianna noong taon na iyan at nakatira sa Flint, Michigan kasama ang nobyo niya. Kilala ang magkasintahan na gumagamit ng mga kalapit na gasolinahan para mag-charge ng kanilang mga cellphone at gumamit ng palikura. Ang pinakamalapit na gasolinahan sa kanila ay ang Marathon sa Miller Road. Noong ika-14 ng Hulyo, 2017, umalis siya ng kanilang bahay sa kalagitnaan ng gabi at nagtungo sa mismong establishmentong ito. Nakipag-usap siya kay Lisa Holtz noong araw na iyon at nabanggit ang biyahe niya sa New York para sa gender reveal party ng kapatid pero hindi siya nakarating. Noong gabing iyon, nagkaroon umano ng pagtatalo sina Brianna at ang kanyang nobyo kaya napilitang umalis ang 24 anyos. Nahuli siya sa CCTV ng Marathon gas station at nakita ring sumakay sa pulang Pontiac Aztec na minamaneho ng di kilalang lalaki. Nagpunta sila sa isang adult entertainment club malapit at ayon sa staff, hindi maganda ang lagay ni Brianna. Muli siyang nakita makalipas ang 1 oras at 45 minuto sa isang mobile gas station sa South Saginaw Street.
Sa video, halatang takot at natataranta siya, natitisod habang naglalakad at kumakapit sa mga istante para bumalanse. Nakita siyang naglalakad pahilaga malapit sa Atherton Road habang ang Pontiac ay papunta sa kabaliktarang direksyon. Ito ang huling beses na nakita si Brianna Vibert. Hindi na siya umuwi at wala nang balita sa kanya mula noon. Inireport siyang nawawala ng mga mahal niya pagkatapos ng ilang araw. Inamin ng nobyo ni Brianna na nag-away sila matapos siyang hindi payagan makita ang mga anak niya. Walang tubig noon sa bahay nila dahil sira ang balon at nagalit si Brianna dahil di siya pinayagan makita ang mga anak niya. Ayon sa kanyang nobyo, naghahagis siya ng mga gamit sa bahay at nauwi ito sa pagkasugat ng kanyang braso. Nahanap ng mga investigador ang driver ng Pontiac na nagsabing si Brianna ang nagtanong kung pwede siyang makisabay sa kadapit na kainan. Pagkatapos pumunta sa restaurant, pumunta sila sa dating trabaho ni Brianna sa entertainment club. Ipinaliwanag ng lalaki na naiwan ni Brianna ang kanyang telepono sa loob ng kanyang sasakyan na ibinigay naman niya sa mga pulis. Pagkalipas ng ilang araw, nakita nila ang bag niya sa kanal malapit sa bahay nila. Hindi kailanman itinuring ng mga suspect sa kaso ang driver ng Pontiac o ang nobyo ni Brianna. Nakipagtulungan sa investigasyon ang dalawang individual at hindi sila pinangalanan sa publiko. Halos 10 taon na ang lumipas mula nang mawala si Brianna, ngunit wala pa ring lead sa kaso. Walang ebidensya ng krimeng may kinalaman dito ayon sa investigador at di tiyak kung kusa siyang nawala, ngunit siya ay itinuturing na nawawala at nanganganib. Si Brianna Vibert ay may kayumangging mata at buhok, pero pula ang buhok niya nang siya'y nawala. May taas siya na ilang talampakan at pulgada at timbang na 120 pounds nang mawala siya. May ilang tattoo siya tulad ng mga pangalan na Savannah at Maddox, Skeleton Key sa kanang paa, at Mad Hatter sa kanang balikat. Nasa kanyang shoulder blade ang mga salitang pamilya, lakas, karangalan, pagmamalaki, katapatan at pag-ibig. May butas ang tainga niya at ilong niya. Kuling nakita si Brianna sa CCTV na suot ang kulay kremang kamiseta, itim na leggings at tsinelas. May dala rin siyang Vera Bradley na shoulder bag. Ang impormasyon tungkol sa nawawalang tao na ito ay maaaring ipagbigay alam sa Flint Township Police Department sa 8-1-6-wala, 3-2-5-wala. 8-1-6-wala, 3-2-5-wala. 5. Si Aaron McKinney ay inilarawan bilang isang taong mahilig lang sa bahay at bihirang lumayo mula sa kanilang tahanan. Ang 32 taong gulang na lalaki mula sa Belfast, Northern Ireland ay sinasabing naglalaro para sa lokal na koponan ng football, ang St. Luke's. Kilalang-kilala siya dahil sa kanyang pagiging miyembro dito. Ayon sa kanyang kapatid na si Christine, sobrang lapit nila sa isa't isa at ang hindi pagkakaroon ng komunikasyon ay itinuturing na hindi normal para kay Aaron. Mula noong unang bahagi ng Nobyembre 2023, naging karaniwan ang pagkawala ng komunikasyon bilang sanhi ng malawakang paghahanap. Hindi na nakipag-ugnayan si Aaron sa pamilya niya sa hindi tiyak na petsa. Noong ika-10 ng Nobyembre, pumunta siya sa mga tindahan para mamili ng mga grocery para sa kanyang ama. Ibinaba niya ang mga ito at huling nakita ng pamilya sa pagitan ng 9:00 at 10:00 ng umaga ng Biyernes, naglalakad sa Glen Road. Noong ika-12 ng Nobyembre, ang huling kumpirmadong pagkakita kay Aaron ay makikita sa CCTV footage na nagtala sa kanya na sumasakay sa isang bus papunta sa Wellington Place Center. Agad na nag-alala ang mga mahal sa buhay niya para sa kanyang kalagayan at agad na ipinaalam ito sa mga awtoridad na nagsimula ng investigasyon. Dinala ng investigasyon sa Dublin at Dundalk at pinaniniwalaang bumaba siya ng bus sa Dundalk kung saan may ebidensyang sumakay siya ng tren papuntang timog. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nagsimulang magpamudmod ng mga flyer ng nawawalang tao ang mga kamag-anak at may ilang miyembro ng pamilya na nagtungo pa sa Dundalk para maglagay ng mga poster. Hindi naniniwala si Christine na nasa Dundalk ang kapatid niya, pero mahalaga pa rin ang pagsisikap na yon. Nagpahayag ng pag-aalala ang pulisya ng Northern Ireland sa nawawalang lalaki. Hindi na siya nakita sa ibang security camera at wala pang nagbigay ng impormasyon kung nasaan siya. Paulit-ulit nang nanawagan ang pamilya, umaasang may nakakita ng isang bagay na makakatulong para malaman kung ano ang nangyari kay Aaron. Sa CCTV footage, huling nakita ang nawawalang lalaki na naka-raincoat, itim na jogging pants at may dalang maliit na pulang Manchester United backpack.
Inilarawan siyang 6 na talampakan ang taas at payat. Kalbo siya, may maitim na balbas at hazel na mata. Nanawagan ang PSNI sa sinumang may dashcam at home cameras sa Stewartstown Road, Twinbrook, na ibahagi ang kanilang mga footage at impormasyon. Maaring tumawag sa 100 at ibigay ang serial number 371 ng ika-24 ng Nobyembre, 2023. Apat. Si Bradley Brooks, 36 na taong gulang, ay lumipat mula Weatherford, Texas, papuntang Corpus Christi noong Hunyo 2011. Dito nakitira siya sa kanyang kasintahan at makalipas ang kaunting panahon, sumama na rin sa kanya ang kanyang dalagitang anak na babae. Mahilig mang-ista si Bradley at paminsan-minsan lang gumamit ng droga para sa libangan. Ayon sa pamilya niya, hindi siya regular na gumagamit. 2 buwan matapos lumipat sa Corpus Christi, naiulat na nawawala si Bradley matapos huling makita ng kanyang kasintahan. Gabi ng Agosto 18, 2011 isang araw, matapos dumating ang anak niyang babae sa bayan, umalis siya ng bahay sakay ng kanyang turkesang sedan na Mazda 3 na modelong 2003. Alas 10 ng gabi, nakita ng kasintahan si Bradley na umalis sakay ng kotse na hindi niya alam na baka iyon na ang huli nilang pagkikita. Bumili si Bradley ng hipon at nagimpake ng pamingwit sa sasakyan niya. Sinabi niya sa pamilya na lalabas siya mang-isda sa gabi na paminsan-minsan niyang ginagawa. Ngunit hindi na siya muling nakauwi at mula nang nakarinig ng balita tungkol sa kanya mula noon. Matapos ang namang araw, natagpuan ang kotse ni Bradley sa 200 block ng Naval Air Station Drive, malapit sa dulo ng Stingray Road sa kilalang pangingisdaan. Natagpuan itong nakataas ang hood at ibang araw ng nandoon. Noong Agosto 23, itino ang sasakyan nang hindi alam ng mga opisyal na konektado ito sa isang kaso ng nawawalang tao. Laging tumatawag si Bradley sa ina at mahal niya ang pamilya niya. Pero mula noong gabing iyon, hindi na siya nagparamdam sa kahit sino sa kanila. Ayon sa kapatid ng nawawalang lalaki, posibleng na-overwhelm si Bradley. Noong panahong iyon, nakatira siya kasama ang nobya niyang si Ashley na may sarili ring mga anak. Isinama niya ang anak na babae sa grupo isang araw bago. Kaya inisip ni Buck Chapman, bayaw ni Bradley, na baka sumobra na ang lahat kaya lumabas siya ng gabi. 6 na taon na siyang nawawala at ilan lang ang ulat ng pagkakita sa kanya. Noong Hunyo 2020, may ulat ng pagkakita matapos makatanggap ng tip mula sa kaibigan ng pamilya. Sinabi nila na nakita ang nawawalang lalaki sa Bartlesville, Oklahoma. Ang surveillance footage mula sa gasolinahan ng Phillips 66 sa Bartlesville ay rading nagpapakita ng lalaking kamukha ni Bradley, nakuha noong Hunyo 13, 2020. Naniniwala ang pamilya na posibleng si Bradley ang nasa video, pero di sila sigurado. Hinanap ng otoridad ang lugar kung saan natagpuan ang kanyang sasakyan at ang pangkalahatang lugar ng di umano'y pagkakita sa kanya, pero wala silang natagpuang palatandaan kung nasaan siya. Bukas pa rin ang kaso ni Bradley Brooks at tuloy ang paghahanap sa kanya. Ang kanyang pamilya ay naglaan ng isang Facebook page para sa kanya na pinamagatang tulong hanapin si Bradley Brooks. Umaasang may makakakilala sa kanya mula sa publiko at magbibigay ng napakahalagang impormasyon. Ngayon, 42 taong gulang na siya. Nang nawala siya, mataas siyang 5 talampakan at timbang na 160 hanggang 170 libra. May kayumangging buhok at mata siya at huling nakita na nakasuot ng maroon na kamiseta, itim na shorts at Nike na rubber shoes. May tattoo raw siyang bakal ng kabayo sa dibdib at quote na, "Lahat tayo ay nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos." May pakpak ng anghel siya sa kanang bisig. Maaring ipadala ang impormasyon ng kanyang pagkawala. Corpus Christi Police Department at 361-626-0. Noong ika-15 ng Agosto, 1980, ipinanganak si Jeremiah Edward Foco sa Standish, Michigan. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na sina Rene at Edward Foco. Siya ay Eagle Scout noong kabataan at nagtapos sa Standish Sterling Central High School bilang isa sa mga top ng klase. Nakuha niya ang ACT score na kabilang sa top 10% sa buong bansa at inilarawan siya ng mga mahal sa buhay bilang isang responsableng tao. Pagkatapos ng high school, nag-enroll siya sa DigiPen Institute of Technology sa Redmond, Washington at tumigil pagkatapos ng 1 taon.
Nagsimula siyang magtrabaho ng iba't ibang trabaho habang nakatira sa Washington at tinaglaon ay nagkaroon siya ng karera sa software. Noong 2015, nagtrabaho siya bilang software engineer sa Oracle Corporation sa Bellevue, Washington. Noong panahong iyon, sinasabing nakatira siya sa isang apartment na matatagpuan sa Avenue South. Ayon sa pamilya niya, mahilig si Jeremiah sa snowboarding, golf at gustong makasama ang kanyang mga kaibigan. Siya ay 34 anyos at mawawala siya noong Hulyo 21. Nagtatrabaho siya mula bahay at tumawag sa manager ng 3:30 ng hapon. Ipinaliwanag niyang sira ang hard drive ng laptop niya at pupunta siya sa opisina kinabukasan para ipaayos ito. Ipinakita sa CCTV footage ng apartment complex na bandang 12:07 ng madaling araw noong ika-22 ng Hulyo, paparada ang kanyang sasakyan sa garahe. Pagkatapos noon, walang video na nagpapakitang umalis siya. Hindi rin siya pumasok sa trabaho noon at matapos ang tawag, nawala na si Jeremiah. Nawala siya kasama ang cellphone, pitaka, susi at sirang laptop. Noong Hulyo 23, nagpost ang kapatid ng nawawalang lalaki tungkol sa pagkawala ng komunikasyon na nagdulot ng pag-aalala sa mga kaibigan ng pamilya roon. Pagkatapos nito, inireport ng mga kaibigan ni Jeremiah ang kanyang pagkawala sa Seattle Police Department. Nagbunga ang investigasyon ng bagong surveillance footage na nagpapakita ng lalaking kahawig ni Jeremiah na bumababa sa hagdan ng isang istasyon ng bus, 5th Avenue South at South Jackson Street. May dala siyang backpack at kakaiba dahil pagkalipas makita ang lalaking bumaba sa hagdan, nawala ang 15 minutong bahagi ng footage dahil sa aberya. Kilala si Jeremias na paminsan-minsang sumasakay ng bus papuntang trabaho, pero hindi na-scan ang card niya sa bus o tren noon. Hindi pa rin nakumpirma ang pagkakakita sa footage. Kuling nagbigay ng signal ang telepono niya sa downtown Seattle, pero di matukoy ang eksaktong lokasyon. Simula noon, walang aktibidad sa social media o bank account niya. Ang kanyang kulay abong, 2010 Subaru Outback Sport ay natagpuan sa parking garage ng apartment complex. Hindi matukoy ng mga investigador ang motibo para sa anumang masamang balak at wala rin silang nahanap na ebidensya na magpapatunay nito. Sa nakalipas na 11 taon, walang lumitaw na matibay na lead, kaya labis na nag-aalala ang mga mahal sa buhay ng lalaki para sa kanyang kalagayan. Si Jeremiah ay isang lalaking Caucasian na may kayumanging buhok at kayumanging mga mata. 6 na talampakan at 2 pulgadang taas niya at 220 libra ang timbang. Kilala siya sa pagpapanatiling ahit ang kanyang ulo at nagsusuot ng salamin sa mata kapag nagbabasa. Nang mawala siya, suot niya ay tan shorts, berdeng kamiseta, pulang sombrero at puting medyas na may sandalyas. Ang impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan ay maaaring ipagbigay alam sa Seattle Police sa 200-600-84,507 2065-845-007. Ang pangalawa, University of Central Florida graduate na si Marcia K. Lyle ay ipinanganak noong Oktubre ng 1978. Lumaki siyang debotong Kristiyano sa Florida. Ayon sa pamilya niya, na-diagnose siya na may schizoaffective disorder, kombinasyon ng sintomas ng schizophrenia at mood disorder. Pinaniniwala ang may matagal na siyang hindi maoperahang tumor sa utak na sanhi ng kanyang kondisyon. Noong Disyembre ng 2011, umalis siya sa kanyang bayan at lumipat sa Seal, Alabama upang mapalapit sa Seventh Adventist Church. Naging youth leader siya sa Pathfinders program. Dahil sa kanyang medical na kalagayan, tinatawagan niya ang ina at kapatid tuwing Martes at Huwebes para ipaalam ang kalagayan niya. Pareho silang itinalaga bilang mga kinatawan niya sa mga desisyon medical. 4 na buwan matapos lumipat sa Seal noong Abril 2020, biglang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa pamilya ang 41 taong gulang. Huling tumawag siya sa kanila noong ika-27 ng buwan. Nakipag-usap siya sa kapatid tungkol sa unang hakbang ng pamangkin nang wala ng balita mula sa kanya ang pamilya. Sa mga sumunod na araw, nag-alala sila at nakipag-ugnayan sa lokal na otoridad. Noong Mayo 3, nagsagawa ng pagbisita para tiyakin ang kalagayan niya ang pulis sa bahay ni Marcia. Sa mga oras na ito, puno na ang kanyang mailbox ng lahat ng tawag na hindi niya nasagot. Makalipas ang araw na iyon, nakipag-ugnayan ang mga pulis sa pamilya at kinumpirma nilang ligtas si Marcia at nasa kama siya nung isinagawa ang pagbisita ng pulis para tiyaking maayos siya. Ngunit hindi pa rin siya sumasagot sa kanyang telepono. Pagkalipas ng 2 araw, nagpa siya ang may-ari ng inuupahan na mag-check muli.
Natagpuan siya sa kama, ngunit sabi ng tagapamahala, iba na siya. Kinagabihan, nakita ng kapitbahay na nag-impake siya ng gamit sa sasakyan at umalis. Ayon sa mga record sa bangko ng pinagsasaluhan nilang accounts ng kanyang ina, huminto si Martha sa gasolinahan sa Lake Florida at kinabukasan nag-book siya ng kwarto sa Port LaBelle Inn ng 1 linggo. Sa perehong araw, tila nag-checkout siya at namili sa Northport, Sarasota. Noong ika-8 ng Mayo, ipinakita ng mga record na bumili siya ng gasolina sa Pilot gas station sa Jasper, na siyang huling beses na ginamit niya ang kanyang debit card. Sa parehong araw, bandang 3:35 ng hapon, nakita siya sa CCTV na pumapasok sa Walgreens Pharmacy sa Jacksonville sa alas 6:28. Nakita siyang ipinarada ang kanyang sasakyan sa parking lot ng isang shopping plaza na matatagpuan sa Phillips Highway. Huli, nakita siyang papalayo mula sa isang kalapit na tindahan ng uniforme. Hindi na nagamit ang kanyang debit card at wala na ring balita kay Marcia mula noon. Noong Mayo siyam, iniulat ng kanyang ina ang pagkawala niya sa Russell County Sheriff's Office, kaya agad nagsimula ang investigasyon na nagbunyag ng mga detalye ng insidente. Napansin ng pamilya ni Marcia na mukha siyang tumanda ng husto at hindi suot ang karaniwan niyang takib sa ulo. Naniniwala silang nanito si Marcia o hindi niya alam ang ginagawa niya nang mawala siya at ang kanyang kalagayang medikal ang sanhi ng pagbabago sa itsura niya. Naniniwala ang pamilya ni Marcia na baka papunta siya sa bahay ng ina niya sa Clewiston, Florida o sa Orange Park kung saan dati nakatira ang kapatid niya. Huling nakita si Marcia 30 minuto mula sa bahay ng kanyang ina sa katapusan ng Mayo. Natagpuan ang kanyang puting Toyota Yaris, plaka 100 QCV, na inabandona sa labas ng tindahan ng uniforme. Sa panahon ng investigasyon, hindi nakakita ang pulisya ng anumang paraan o motibo para sa krimen at hindi malinaw ang mga pangyayari sa likod ng kanyang pagkawala. Si Marcia Lael ay Amerikanang may itim na buhok at kayumangging mata. Siya ay may taas na talampakan at pulgada at timbang na 100 at 30 hanggang 150 libra nang siya ay nawala. May iba't ibang piklat siya sa katawan, kabilang sa tiyan dahil sa feeding tube at sa itaas na hita mula sa kagat ng aso. Kilala siyang nagtatakip ng buhok gamit ang peluka o panakip sa ulo. Meron siyang kapansin-pansing bahagi ng uban sa unahan ng kanyang buhok. Ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Marcia ay maaring ipagbigay alam sa tanggapan ng Sheriff ng Russell County sa numerong 3, 4, 2, 8, 8, 6, 5, 3, 5. Number 1. Si Michael Anthony ay ipinanganak sa Stamford, Connecticut noong ika-5 ng Pebrero, 1912 kina Paula Judkins at Edward. Noong 2012, nagtapos siya ng bachelor's sa criminal justice mula sa Mount Washington College, Manchester, New Hampshire. Noong 2011, nakatira na siya rito sa apartment kasama ang ka-roommate. Sa libreng oras niya, si Michael, isang maalaga at palakaibigan, ay nagtrabaho kasama ang mga batang may autism sa Easter Seals, New Hampshire. Ang establishmento ay non-profit na tumutulong sa may kapansanan at espesyal na pangangailangan. Nagbibigay sila ng mga kinakailangang serbisyo sa mga apektado, pati na rin sa kanilang mga pamilya. Ang ganitong uri ng trabaho ay bagay na bagay sa kanya dahil siya ay mabait at matulungin na tao. Nung gabing iyon, umabot sa sukdulan ang pagiging matulungin niya. Sa labas ng isang nightclub, pinili ni Michael na lumabas kasama ang mga kaibigan niya. Pumunta siya sa Tropical Lounge sa West Hollis Street, Nashua. Nagkaroon ng gulo sa pagitan ng dalawang babae. Di malinaw ang dahilan, pero kilala ni Michael ang isa sa kanila. Nagpatuloy ang gulo sa parking lot ng nightclub at lalong lumala ang sitwasyon. Si Michael, na sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon at tulungan ang kanyang kaibigan, ay nagtangkang paghiwalayan ang mga babae, ngunit hindi naging matagumpay ang kanyang pagsisikap. Alas 1:45 kinabukasan, tuloy pa rin ang away at nagsipagtipo ang mga tao sa labas. Nagkahiwa-hiwalay lang nang dumating ang pulis. Sa mga oras na ito, nawala si Michael at abala ang lahat sa eksena, kaya hindi siya napansin. Naghintay ang mga kaibigan niya ng 45 minuto sa nightclub bago umuwi pabalik sa Manchester. Sa oras na iyon, parang tinatakasan ni Michael ang panganib. Bago mag-alas 2 ng madaling araw, tumawag siya sa kanyang boss pero hindi sumagot. Nag-iwan si Michael ng mensahe. Hinahabol nila ako, higit sa isa.
Ito lang ang impormasyong binigay niya bago ibaba ang tawag at di na siya sumagot nang tawagan siya ng boss niya. Ilang sandali matapos ang tawag na iyan, nagpadala ng mensahe si Michael sa isang kapitbahay. 3 magkakahiwalay na text, nakakaunti lang ang salita at hindi masyadong maintindihan. Ang mga mensahe ay help LOL hour, lahat ay naka-caps lock. Sunod ay what stood aloof at sa huli, Eldridge Bro. 2:30 ng umaga. Abril 21, nakita ng CCTV sa isang McDonald's sa East Hollis Street si Michael na pumasok. Muli siyang nakita sa CCTV na naglalakad sa paligid ng mga tirahan sa Riverfront Landing Apartment Complex sa Bencroft Street. Larawan lang mula sa McDonald's surveillance ang inilabas sa publiko. Huling nakita si Michael makalipas ang 1 oras, umaalis sa parking garage sa likod ng complex malapit sa Ilog Merrimack. Kinabukasan, inaasahan siyang papasok sa trabaho pero hindi siya dumating. Pagkatapos ng gabing iyan, hindi na muling nakita o narinig pa si Michael. Iniwan ang kanyang kotse sa bahay ng kanyang kaibigan sa Orange Street sa Nashua at hindi na bumalik ang nawawalang lalaki para kunin ito. Dahil hindi siya sumagot sa tawag ng ilang araw, inireport ng pamilya niya ang pagkawala niya sa Nashua Police Department at agad nagsimula ang investigasyon. Hininala ng otoridad na ang mga text ni Michael noon umaga ng pagkawala niya ay gamit ang text dictation at posibleng tumutukoy sa Eldridge Street na malapit sa club na pinuntahan niya. Huling na-track ang cellphone niya sa cell tower malapit sa McDonald's bandang 2:00. Simula noon, wala ng aktibidad sa telepono, bank account at social media niya. Nung araw na nawala siya, may mga residente malapit sa Ilog Merrimack na nag-ulat ng sigaw ng tulong mula sa Nashua. Nagsagawa ang mga investigador ng masusing paghahanap sa kahabaan ng ilog at mga pampang nito, gamit ang mga pangkat ng maninisid, bangka at sonar. Walang lumitaw na palatandaan ni Michael kahit na may mga text at tawag na nagsasabing siya ay nasa panganib. Wala ring nahanap ang pulisya na ebidensya o motibo na may naganap na krimen. Hindi pa rin malinaw ang misteryo at nananatiling hindi na-resolved ang pagkawala. Si Michael ay lalaking may itim na buhok at kayumangging mata. Nung siya ay nawala, pulgada ang taas niya at daan-daang libra ang timba. Meron siyang ilang mga tattoo sa kanyang mga braso at kamay, kabilang ang pangalang Justice, isang ahas, isang krus na may alon, isang basketball at ang letrang M. Meron din siyang mga tattoo sa kanyang dibdib. Nang mawala siya, si Michael ay may braids or cornrows, goatee, at minsang nagsusuot ng berdeng contact lens. Sa security footage, si Michael ay suot itim na shirt na may puting logo, maong at pulang sapatos. May suot din siyang 2 gintong kwintas, pulseras at relo. Maaring ipaalam ang impormasyon ng pagkawala sa Police Department at 603 Nashville anim 0 tatlo 5 siyam 4 tatlo 5 00. May Facebook page na tulong hanapin ang nawawalang Michael para sa paghahanap sa kanya. Salamat sa panonood mga kaibigan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang like button. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng aming mga susunod na uploads. Pero ako si Top 5 Unknowns. Magkita tayo sa susunod.